So akala nila baliwala lang yung maliliit na bitak na ito. Pero noong August 3, nagkaroon po ng malakas na bagyo. Ang pangalan po ng bagyo ay si Bagyong Ising. At itong si Bagyong Ising ay ilang araw na pinapound ang Pilipinas at may dalang maraming ulan. So ulan ng ulan ng ulan ng ulan hanggang sa dumating sa point on the night of August 3, tuluyang gumuho yung subdivision. Alam niyo po ba kung ilang bahay ang gumuho? Tanungin niyo ako ilan. 378 houses ang gumuho sa subdivision na ito. Buti na lang, marami dun sa mga bahay, hindi pa rin turn over. So wala pang nakatira. Pero dun po sa mga nakatira, meron pong 60 na namatay dahil sa landslide na ito. Ito po ay bali-balita nga nung panahon na yon, noong August 3, 1999. At they found out na nung umpisa pa lang pala, yung pinagtayuan ng subdivision ay may mahinang pundasyon. At yung mga crack na nakikita sa kalsada ay nagpapahiwatig na mahina ang pundasyon. Amen. Mga kapatid, alam nyo, ganyan ang buhay ng tao. Minsan hindi mo pinapansin yung mga bitak-bitak na nangyayari sa buhay mo. Mga bitak-bitak na ugali mo. Ano lang naman yan? Konting kasayahan lang naman yan. Maliit lang naman na bisyo yan. Akala mo maliliit lang yung ginagawa mo, maliit lang na kasinungalingan yan. Hindi mo alam yung maliliit na bitak na crack sa buhay mo, sa ugali mo. Ito ang magpapaguho ng buhay mo. Isang pagkakamali, babagsak ang buong pundasyon. Sabihin mo sa katabi mo, kung basta ba pundasyon mo. Ang title ng ating topic, Integrity Under Pressure. Kapatid, yung integrity mo, darating ang panahon, matitest yan. Hindi yan natetest sa panahon na marami ka pang pera. Amen. Hindi yan matetest sa panahon na wala ka pang problema. Hindi yan matetest na okay ka pa. Matetest ang integrity mo pag dumaan ka sa matinding pressure. Yan po ang nangyari sa buhay ni Daniel. Last week, pinag-usapan natin ang buhay ni, sino nakakaalala? Si Joseph. Ngayon, pag-usapan po natin ang buhay ni Daniel. Ito pong si Daniel, bata pa lang, teenager. Ang sabi ng mga expert, most likely ito ay nasa 16 to 17 years old. Itong si Daniel, nung siya ay dinala mula sa kanyang bayan ng Israel, kasi po nung panahon na to sinakop yung Israel. At nung nasakop yung Israel, itong si Daniel, kasamang ibang mga kabataan ng Israel, abay namili po yung mga opisyal ng Babylonia. Sila po yung nanakop. Hinanap yung mga gwapo. Tingnan mo nga yung katabi mo. Qualified ba yan? Ang unang qualification, dapat gwapo. Kaya nung panahon na yan, baka nagtatago ako niyan. Pangalawa, matalino. Pangatlo, noble or royal blood. Ayan, mga nasa royal blood, nasa high society. Kinuha po sila, dinala sila sa kingdom ng Babylon para sila ay i-train, para sila yung mga maging tagapaglingkod sa kaharian ng Babylonia. Nung nangyari po ito, pagdating ng Daniel chapter 6, bata pa lang siya. Dito po sa babasahin natin sa Daniel chapter 6, ito po ay matagal nang naninirahan, lumaki itong si Daniel sa Babylon. Actually, ilang hari na rin ang nagpalit. Nung panahon na to, ang edad ni Daniel is around 80 years old na. Imaginin mo, from 17 or 16 years old, ngayon nasa 80 na 80 years old. Well-established na yung kanyang political career, no? At ito na nga po, yung Daniel chapter 6, verse 1. Basahin natin. Sabi rito, it pleased Darius to appoint
120 satraps to rule throughout the kingdom. Verse 2, with 3 administrators over them, one of whom was Daniel. The satraps were made accountable to them so that the king might not suffer loss. So, alam niyo po kasi ang Babylon, nung panahon ni Daniel, ito po ay malaking empire. Halos lahat ng nag-i-exist na bansa nung panahon na yan, nasakop na ng Babylon. At ang sabi nung hari, mahirap i-rule yan. Dapat maglalagay ako, mag-a-assign ako ng mga mangunguna, mamumuno, mga opisyal na mamumuno sa bawat probinsya, sa bawat lugar. So ang ginawa ng hari, nag-set up siya ng ilang opisyal? 120. At doon sa 120, nag-set up siya ng 3 mamumuno doon sa 120 na yan. Sabi niya doon sa isa, ikaw mamuno dito sa grupo na to. Doon sa pangalawa, ikaw mamuno dito. O yung pangatlo, ikaw mamuno dito. At isa daw sa napiling administrator doon sa 3 tagapanguna ay sino? Si Daniel. Now, pagdating ng verse 3, kakaiba tong si Daniel. Sabi diyan ng Bible, now Daniel so distinguished himself among the administrators and the satraps by his exceptional qualities, that the king planned to set him over the whole kingdom. Now, pagdating ng verse 4, at this, the administrators and the satraps tried to found ground. So, nagsama-sama po. Ilang satraps? 120. Kasama yung dalawa na administrator, 122 sila. Ang sabi niya, nagsama-sama to. And they tried to find ground for charges against Daniel for his conduct of government affairs. But they were unable to do so. They could find no corruption in him. Wow, sarap naman na leader. Kahit anong saliksik, nagsama-sama yung mga influential na opisyal sa buong Babylon. 122 of them. Sige, hanapan nyo ng korupsyon na pwede natin ipang-blackmail dyan kay Daniel na yan. Naghanap sila. Pero wala daw silang nakita. They could find no corruption in him because he was trustworthy and neither corrupt nor legitimate. Hindi siya madaya, hindi siya magnanakaw, hindi rin siya pabaya. Ang trabaho niya, inaayos niya. In verse 5, finally, this man said, we will never find any basis for charges against this man, Daniel, unless it has something to do with the law of his God. Sabi niya, naku, wala tayong makukuha dyan. Pero ang alam namin, isa lang. Ano yan? Tignan natin. Matindi ang pananampalataya niyan sa Diyos. Baka makita natin, masilip natin, matalaga natin ang taong yan na si Daniel. Verse 6. Again, tignan nyo ha. So the satraps, the administrators, and the satraps went as a group. Nagsama-sama na naman. Ilan sila? 122. Ano naman ginawa nitong mga to? Kinokopong-kopong, pinagtutulungan talaga si Daniel. 122 of them, again, administrators, satrap, went as a group to the king and said, O King Darius, live forever. The royal administrators, prefects, satrap, advisors, and governors have all agreed. Aba, nag-agree daw sila. Nagkaisa, ibig sabihin. That the king should use an edict and enforce the decree that anyone who prays to any god or man during the next 30 days, except to you, O king, shall be thrown into the lion's den. In other words, ang sinasabi ng mga opisyal na ito, dapat for 30 days, king, ang mga tao pag may kailangan, ikaw lang ang lalapitan, sa'yo lang ihingi ng tulong. Hindi kung kani-kaninong Diyos for 30 days. Bawal manalangin. Abay, sabi ng king, o sige. Now, O king, issue the decree and put it in writing so that it cannot be altered. Verse 8.
Ang verse 8 na yan. In accordance with the law of Medes and Persian, which cannot be repealed. Verse 9. So King Darius put the decree in writing. Sinulat na nila. Bawal na. Anong bawal? Mag-pray. For 30 days. Pag nahuli kang nananalangin, anong gagawin? Itatapon ka sa lungga ng mga leon. Hindi basta-basta leon. Leon na gutom. Hindi lang gutom, gutom na gutom. Nakita na ba kayo ng leon na gutom? Ha? Nakakita na kayo ng asawang gutom. Parang leon. Matindi yung leon. Ang ginagawa nila dyan, ginugutom nila yung leon. At pag gutom na gutom yung leon, imaginin mo yung leon, ilang araw hindi mo pinapakain. Tapos iahagis mo yung tinatawag natin na tao doon. Nako, lalapain talaga nung leon yung tinatawag natin na tao. Now, verse 10. Now when Daniel learned, nalaman niya, batas na. Now when Daniel learned that the decree has been published, ano kayang ginawa nitong si Daniel? He went home to his upstairs room where the windows were open. Bukas pa yung pinto towards Jerusalem. And then, pagdating po ng verse, 3 times a day, ang sabi ng Bible, 3 beses sa isang araw, he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before. Verse 11, hindi alam ni Daniel, nakamasid na yung mga tsuwariwap na ito. Yung mga nagkokopong-kopong para pabagsakin siya, nagsama-sama. At ang verse 11, sabi rito, this man, again, went as a group and found Daniel praying and asking God for help. So they went to the king and spoke to him about this royal decree. Did you not publish a decree that during the next 30 days, anyone who prays to any god or man except to you, O king, will be thrown into the lion's den? Alam nyo, walang magawa yung king dahil ito'y naging batas na hindi na pwedeng baguhin. Pinahuli itong si Daniel. At ito ay tinapon sa lion's den. Mamaya matutuloy natin yung story na yan. Pero anong nakita natin dito sa buhay ni Daniel who lived a very distinct life? Yung integrity po kasi iba yan. Listen, character is who you are when no one is watching. That is character. Character is who you are. Pag walang nakatingin, character mo yon. Yun ikaw. Amen. O, anong kasunod dyan? Basahin nyo. Basahin nyo, ano nakalagay? Ay, wala pa. Ba't wala? Yan. Okay. Sabi diyan, character is who you are when no one is watching. Integrity is who you remain when everyone is watching. Anong ibig sabihin noon? Ang character, kahit walang nakatingin, ito ako. Anong integrity? Kahit tignan nyo ako, wala akong, ito pa rin ako. Si Lord lang ang audience ko. Amen. Yung iba kasi, nag-uunyango, nagbabagong uri. Amen. Pag si pastor ang kaharap, ang bait. Pastor, pa-bless. Pero pagka umalis ng church, sabay parang sigang, kain lalapit sa akin. Kung makapagmura ang lutong ko. Abay, ang tawag dyan, unyango. Dapat kung sino ka in the secret place, kahit matignan niyo ako, hindi ako matatakot dahil tama ang ginagawa. Sino nito hindi ka takot gumawa ng mali? Ay, sorry. Hindi ka takot gumawa ng tama. Ayun, sorry. Kaya pala wala nag-amen no? Pastor? Sino nito hindi ka takot gumawa ng tama? Minsan kasi ngayon nakakatakot na yung gumawa ng tama. Amen. Sa loob ng eskwelahan, pag nagkokopyahan lahat, hindi ka nakikikopya, parang ikaw pa masama.
Kaya dito makikita natin sino ba talaga yung tunay na may integrity. Tatlong bagay po ang ating pag-usapan sa buhay ni Daniel. Number 1, nakita natin dito, integrity creates a distinct reputation. Pag ikaw ay may integrity, nagkakaroon ka ng reputation na kakaiba. Amen. May reputation ka na alam ng mga tao. Tingnan mo ano sabi rito, verse 3 and 4. Then this Daniel distinguished himself. Ilan sila lahat? 123. Alam niyo yung 123 na to? Matitinding mga opisyal to. Sino naniniwala? Ito yung mga aral. Ito yung mga top of their class. Ito yung mga achiever. Aba, pero sabi ng Bible, sa lahat ng 123 na opisyal na yan, distinguish, kakaiba itong si Daniel. Bakit? Above the governors. Oh, mas matindi siya doon sa mga governor, sa mga satraps. Because an excellent spirit was in him. May integrity. And the king, even yung king, nakita si Daniel. Even the king gave thought to setting him over the whole realm. Doon sa lahat ng 123, nag-iisip na yung king, itong si Daniel, ito na kaya gawin kong tagapamahala sa lahat ng mga to. Kasi may nakita. Sabihin mo nga sa katabi mo, may nakita. So the governors and satraps sought to find some charges against Daniel. Abay, nainggit naman to mga governor at satraps. Anong ginawa nila? Naghanap sila ng kamalian kay Daniel. Pero sabi dito, they could find no charge or fault because he was faithful, nor was there any error or fault found in him. Doon sa kanina binasa natin, sabi doon, he is not corrupt, nor negligent, hindi pabaya. Kakaiba tong si tinatawag natin na Daniel. Meron siyang tinatawag natin distinguished character. Sino rito naniniwala? Pag ikaw, yung buhay mo, binabranding yan ng mga tao. Nakita na ba ka sa inyo na pagka nakita, lumabas na ko, ingat kayo dyan, chismosa yan. Huwag ka mag-o-open ng kung ano-ano dyan. Pag-chichismisan ka dyan. Sino rito, kilala mo yung tao, alam mo kung sino yung hindi marunong magtago ng sikreto. Diba? Naku, ka mag-ano dyan, chismosa. Naku, ka magpapahiram ng pera dyan, hindi nagbabayad dyan, dami ng utang niya. Ayan, kilala. Amen. Pero sino naman yung binabouch? Ay, naku, I can vouch po na pagdating po sa ganyan, mapaasahan nyo po talaga yan. Nanghiram na rin po sa akin yan, binayaran agad. Kumbaga may mga nag-people na nagbabouch sa iyo because nakita yung ibang ugali mo. Amen. Nako, pag may usapan, ano ba usapan nyo? Alas 10, nako, alas 12 darating yan. Late lagi yan Aray ko po. Sino rito kilala ka? Si Mr. or Mrs. Late. Kasi tuwing may usapan, lagi kang late. Nako, late na naman. Di ba usapan 7? 7:30 na wala pa. Ako naman, umasa ka pa. Number 1, integrity creates a distinct reputation. Sabi dito sa verse 3, Daniel distinguished himself. Ano sabi ng Proverbs chapter 22 verse 1? A good name is to be chosen rather than great riches. Kapatid, yung pangalan mo, alagaan mo. Ay, sino rito, hindi mo pagpapalit yung apelyido mo, yung pangalan mo, para masira dahil lang sa pera. Dahil lang masira, dahil bigla ka na lang nagwala. Bigla ka na lang nandaya. Ay, ayaw ko masisira pangalan ko. Ayaw ko masisira reputasyon ko. Listen mga kapatid, hindi lang yung pangalan mo ang mas mahalaga. Ang pinakamahalaga, yung pangalan ng Panginoong Hesukristo na nakakabit na sa'yo. Alam niyo, nakakahiya. Yung sabi ng mga tao, teka, di ba Kristiyano yan? Umaattend pa nga yan dun sa, ano ba yun, yung may rock-rock? Bakit ganyan ang ugali? Umaattend para sa Diyos, pero ang ugali, parang demonyo. Ay ba, grabe. Pag na-branding ka ng ganun, nasira na pangalan mo. Amen.
Kaya you are very watchful. Kaya nga sabi ng Bible, a good name is to be chosen rather than riches. Ang yaman na papalitan. Amen. Pero ang pangit na pangalan, ang hirap ng baguhing muli. Napansin mo yung magandang pangalan, binild up mo over time, isang pagkakamali, nagka-crumble down. Ang hirap i-recover niyan. Ano sabi ng Ecclesiastes chapter 7 verse 1? A good name is better than precious ointment. Alam niyo itong si Daniel, ito yung number 2 natin. Integrity is built one decision at a time. Sabihin nga natin decision. Ang integrity hindi yan nakukuha overnight. Yung kinabukasan, oy, may integrity ka na, no. Alam nyo, ang integrity na bibuild yan sa bawat desisyon na ginagawa mo araw-araw. So dapat araw-araw gumagawa ka ng mga tamang desisyon. Habang gumagawa ka ng mga tamang desisyon, kapatid, na bibuild up ang integrity ng buhay mo. Si Daniel, hindi nagsimula yung integrity niya sa chapter 6. Nagsimula ang integrity niya sa chapter 1. Ang sabi rito, Daniel, chapter 1, as a young man, ayun nga, around 16 to 17, he purposed in his heart, nagdesisyon na itong si Daniel, not to defile himself with the king's food. Puntaan po natin yan in Daniel chapter 1 and verse 8. Ito po kasing si Daniel, nung sila ay dinala nung hari or nung Babylonian Empire sa Babylon, ang ginagawa kasi nila, bago ipakain dun sa mga batang ito yung pagkain, ino-offer muna ito sa kanilang mga Diyos-Diyosan ng Babylonia kasi maraming Diyos-Diyosan yan. Parang ang dating empower mo nyo itong mga kakainin ng mga batang ito para pag kinain nila, tatalino sila, gagaling sila. Ino-offer mo na to sa mga Diyos-Diyosan. Kaya sabi ni Daniel, hindi ko kakainin yung mga pagkain na yan. Inalay nyo na sa mga Diyos-Diyosan yan. Sabi rito sa verse 8, but Daniel resolved. Sabi nga natin yung word na, resolved. Ang sabi ng Bible, Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine. And he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Anong ibig sabihin ng salitang resolve? In other words, ang sabi ng Bible, si Daniel, simula pa lang, he already made a decision. Mga kapatid, sino rito gusto mo mamuhay ka na may integridad? Gumawa ka ng desisyon. Hindi ka gagawa ng desisyon sa oras ng temptation. Ngayon pa lang gagawa ka ng desisyon. Lord, hindi ako manunod ng mga malalaswang palabas. Ngayon pa lang, desisyonan mo na. Kapag may lumabas bigla sa cellphone mo, sa computer, uy, bastos! Ano ba yun? Pakibastos naman. Uy, ito pa, mas bastos! Sobra namang bastos. Nanunood ka na. Pero pag dinesisyonan mo, uy, wag, ayoko yan. Nagdesisyon na ako, hindi yan. Wala. Amen. Nagdesisyon ka na habang ako'y nag-aaral, hindi mo na ako magbo-boyfriend, girlfriend. Walang umi-amen mga estudyante. Biglang may dumating na pogi sa LCC. Nagpakilala. My name is Andrew. Ano ang gagawin mo? Nagpapakyut sa'yo. Nanlilibre ng toknene. Panay-panay ang message. Kumusta? Nag-eat ka na ba? Gusto mo pa-deliver ako? Aba, hindi mo papansinin. Bakit? Gumawa ka na ng desisyon. Sino rito, gagawa ka ng desisyon? Estudyante ka, sabi mo, gagawa ako ng desisyon ngayon. Dati ako yung anak na palasagot sa magulang. Sabi ng Bible, honor your father and mother. So gagawa na ako ng desisyon mula sa araw na ito. Hindi na ako sasagot ng pabalang
sa aking magulang. Draw the line. I will never cross that. Sino rito gagawa ka ng desisyon? Lord, starting today, yung mga blessing na nakukuha ko, magiging tapat ako. Magbibigay ako ng tithes and offering and honoring para dumaloy ang pagpapala sa buhay. You make that decision now. Amen? Sino rito, may asawa ka, gagawa ka ng desisyon na, Lord, ngayon pa lang. Ako, ganyan ginawa ko nung kinasal ako. Gumawa ako ng desisyon. Ang pinakamataganda lang sa mata ko, nandito sa kaliwa. Wala akong titig ng ibang babae. Yan ang Miss Universe ng buhay ko. Amen. Dinisisyonan ko na yan eh. Kaya pag tinanong niyo ako, sinong pinakamaganda? Wala nang iba. Hindi na dapat itanong yan. Amen. Hindi ako makikipagkaibigan sa iba't ibang babae. Kahit message. Pag kami nagsabi, Pastor, pwede po bang magpa-counseling? Abay, pwede naman. Pagdating ng babae, katabi ko si Pastor, sige, ano bang problem? Bakit mo nandiyan si Pastor? Ay, syempre, hindi ko alam ang mga problema ng babae. Ay, mas maganda nandiyan si Pastor. Malalaman niya kung paano katutulungan. Amen. Never po ako, ayan, nag-usap kami ni Pastor, sabi ko, never ako magka-counsel ng opposite sex na ako lang. I can help, pero kailangan katabi ko ang pinakamagandang babae sa aking buhay. I have made a decision. May sasakyan po kami. Sabi ko, Pastora, hindi ako magsasakay ng babae na wala kaming ibang kasama sa sasakyan na yan. Nang dalawa lang kami, babae, tapos nasa harapan pa. No sa akin yan. Amen. At saka mahirap kasi laging sumasama si Pastora pagkaalis ako. Hindi nyo makikita, mag-ahatid lang ako sa dobista. Hindi kasi, didesisyonan mo talaga yan eh. Amen. Kaya minsan meron nga ako kinausap na mag-asawa. Mag-asawa silang, yung lalaki, tsaka iba. Yung babae, may tinatawag na lalaki na best. Hindi ko intindihan sa best. Bakit tawag mo doon best? Eh, kababata ko po, yung best friend ko yun. Di ba dapat ang best friend mo na yung husband mo? Ba't mo tinatawag na best yan? Anong best-besan kita dyan? Anong best? Dapat ang pinaka-best friend mo na yung husband mo. Nung nag-yes ka doon sa husband mo, yan na ang best man mo. Best friend mo. Amen. Pag may problema, yan na ang sabihan mo ng minsan pupunta doon sa best. Hindi kasi ako naintindihan ng husband. Ganun ba? Yan, dyan na nagsisimula yan. Dapat gumawa ka ng desisyon. Resolve right now. Amen. Sa mga estudyante, sino rito, you have made a decision. Nag-aaral ako ngayon. Hindi ako mangongopya. Amen. Abay, gumraduate ka, ang ganda ng grades mo. Nakuha mo naman sa pangongopya. Made a decision. Resolve it right now. Amen. Integrity is built one decision at a time. Listen, integrity in private produces credibility in public. Nagiging credible ka lang in public when you already have made a decision in private, hindi ko gagawin ito. Ito ang mga standard ng buhay ko. Maglagay ka ng standard. Kaya minsan pag may mga nagpapakounsel sa akin na mga couples, yung mag-boyfriend, girlfriend, Pastor, ano pong gagawin namin para maalagaan po namin yung relationship namin? Sabi ko, kayong dalawa, never go in private place na kayo lang dalawa. Amen. Pastor, wala naman kaming ginagawang masama. Pwede kasing wala kayong ginagawang masama. Pero sa tingin nyo, ano ang nakikita ng iba? Hindi mo lang kasi pinapangalagaan yung ginagawa mo. Pinapangalagaan mo rin kasi yung reputasyon ng pangalan nyo. Amen. Kaya mga kapatid, yung ginagawa mo in private, napakahalaga. This will reflect who you are, your credibility in public. Faithfulness in little things
prepare us for greater responsibility. Listen, character is formed daily, not instantly. Yung gumagawa ka ng mga desisyon. Pagka sinabi ko, sabi ko nga sa mga anak ko, minsan, pupunta itong mga anak ko, meron silang meeting, kasama ko sila Ethan nun eh. May meeting sila sa, hindi ko na maalala, basta pupunta sila ng syudad. Tapos sabi ko, anong oras ba yung meeting nyo? Ang usapan po namin ni Kuya Shed, 4 o'clock. Tinignan ko, quarter na. Ang usapan namin, bababa ko lang sila sa Star Mall, magko-commute lang sila. Sabi ko, pambihira kayo. 4 o'clock ang kausap nyo kay Kuya Shed nyo, anong oras na? Malilate kayo. Alam nyo, pinakaayaw ko yung nalilate. Sabi ko, sige, atid ko na kay sinorkat ko na sila doon sa likod. Kahit malayo, magastos sa gasolina, inatid ko na sila hanggang Ciudad Real. Hanggang Colinas lang naman pala. Sabi ko sa anak ko, tapos pag uwi ni Ethan, kinausap ko, Nak, alagaan mo ang integrity mo pagdating sa oras. Pag sinabi mong ganitong oras, kahit maghintay ka, mas okay na kaysa ma-brag ka nila or ma-brand ka nila na late ka pagkausap ka. Amen. Ang service natin, pag sinabi natin, ang service 3, dati wala pa masyado. Nandito tayo, hindi para sa tao, nandito tayo para kay Lord. Start tayo. Nag-uumpisa pa lang po kami ng dati. Minsan wala pang tao, kami lang pamilya. Sabi ng mga anak, mag-start na po ba tayo? Start tayo. 2 lang kami ni Pastor dyan, pang mga musician. Bakit? We need to develop the discipline of integrity. Amen. Pag sinabi mo, gagawin mo. Pag nakahiram ka ng pera, ibabalik ko sa Lunes. Dumating ang Lunes. Naghihintay yung pinangakuan mo, ano nangyari? Bakit wala? Hindi, Lunes next year. Next year pa pala. Ang dami naman kasing Lunes, di ba? Hindi po dapat ganon. Amen? Because character is formed daily, not instantly. Yung bawat desisyon na gagawin. Amen? O kaya yung mga hindi maaga ngayong Sunday service, pinapatawad ko na kayo. Agahan natin sa next Sunday. Sanayin nyo. I-discipline yan. Kasi dala-dala nyo yan, hindi lang sa church. Amen. Pag kayo ay may mga kausap ng mga professional, mga negosyante, alam nila, kilala ka nila. Kaya pag sinabi mo, ay kilala ko yan si Pastor yun, ako ayaw nang nalilate. Di ba? Alam ng mga kausap natin yan. Number 3, people notice more than we think. Akala mo hindi lang nakikita ng mga tao yung buhay mo. Nakikita nila yan. Napapansin nila yan. Amen. Tingin nyo, hindi nakikita ni Pastor mga buhay ninyo. Nakikita ko yan. Napapansin namin yan. Tingin nyo, nung mga kapitbahay nyo, hindi nakikita. Tingnan nyo si Daniel. King Darius noticed his excellence. Yung hari, napansin si Daniel. Excellent magtrabaho nito si Daniel. Napansin. Kasi nga may integrity. His co-worker noticed his faithfulness. Abay, tapat. Walang korupsyon. Masinop magtrabaho. Nakikita ng mga kasama niya sa trabaho. Pangatlo, his enemies notice his consistency. Kahit yung kaaway. Ay nako, consistent yan. Lalo na sa kanyang pananampalataya. Biruin mo, alam ng mga kaaway niya na matinding manampalataya sa Diyos si Daniel. Napapansin. Mga kapatid, we also need to realize our children are watching. Yung mga anak nyo, nakatingin din yan. Tingnan nyo, nasa next slide lang yan kasunod lang yan. That our children are watching. Isang pindot lang yan, lalabas yan. Tingnan nyo, yun. Di ba? Nakatingin ang mga anak natin. Ay, mga magulang, nakatingin mga anak nyo. Tinitignan kayo. Alam mo, yung parents ko ngayon, sipag mag-church. Nag-aaway pa kaya sila? Amen. Ako, pastor ako. Mga anak ko nandito nag-church. Nakikita kami yan. Alam nila. Ang hirap magsalita.
pag yung buhay namin, lumalakad ako, na iba yung sinasabi ko rito sa pulpit, iba yung buhay naming mag-asawa, pag kami-kami na lang pamilya. Amen. Pero kaya ko pong sabihin sa mga anak ko, at kaya kong sabihin sa harapan nyo, kasi kung anong sinasabi ko sa kanila, sinasabi ko rin sa inyo. Kung anong pinamumuhay ko, nakikita nila kung paano namin pahalagahan ang aming finances, ang aming tithes, ang aming offering, ang aming honoring. Alam nila yan. Kaya, yung mga anak natin nakatingin yan. Kumusta kaya? Masipag kaya ang mami at daddy ko sa trabaho? Amen. Abay, kumusta kaya ang nanay at daddy ko pagdating sa pananampalataya? Nakatingin lahat yung mga anak nyo na yan. Amen. Kaya minsan, pag may sinabi ka sa anak mo at nagbabounce back sa'yo, baka iba kasi ang galaw mo sa sinasabi mo. Our families are watching, our co-workers are watching, your classmates are watching. Nakatingin mga classmates mo. Ako, naalala ko nung ako po ay nasa eskwelahan. Ako ayaw ko yung nangungopya. Kaya nakakalungkot, nag-invite ako sa mga Bible study namin noon sa eskwelahan sa Fatima. Sabi ko, atin kayong Bible study. Abay, may sasabihin. Di ba kasama nyo sa Bible study si ganito? Ay, oo. Ay, ayoko sumama sa Bible study nyo. Bakit? Yun nga, nakita mo, pag ilang take niya na yung subject natin, bagsak-bagsak. Tapos papatendin nyo pa ako sa Bible study. Abay, nakikita pa na ng mga tao. Pag yung isang estudyante, bagsak-bagsak, ang sipag-sipag sa Bible study, hindi mo masipag mag-aral. Sino dapat yung mga Christian yan na matataas ang grade sa eskwelahan? Ay, mga estudyante na mga Kristiyano, kayo dapat ang nag-e-excel sa inyong mga pag-aaral. Ang sabi ng Bible, you are the head and not the tail. Mag-aaral kayo mabuti. Huwag niyong pabayaan ang pag-aaral niyo. Huwag niyo rin pabayaan ang ministry niyo. Hindi niyo kailangan mamili. Pwede niyong pagsabayin yan. Our communities are watching. Number 2, integrity remains consistent under pressure. Ang taong may integrity, dire-diretso yan kahit may pressure. Yung iba kasi pag binilagyan na ng pressure, bumibigay na. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang bibigay. Pag ikaw yon, kahit anong pressure, natural gagawin mo lang yan. Tingnan niyo si Daniel. Nung nalaman niya na may edict na may decree na bawal ng manalangin, ang sabi ba ni Daniel, ay, bawal ng manalangin? Sige na nga, 30 days lang naman. Lord, pasensya na, tis ka lang, 30 days lang naman to, Lord. Mamimiss mo ako 30 days. Hindi eh. Anong ginawa ni Daniel? Sabi dito, now, balik ka muna doon. Sumobrang bilis ha. Okay. Verse 10. Now when Daniel knew that the writing was signed, napirmahan na yung batas na bawal ng manalangin, he went home. And in his upper room, sabi ng Bible, with his windows wide open, lagi kasing nakabukas yung kanyang pintuan, nakatapat yan doon sa Jerusalem, pinagpe-pray niya yung kanyang bayan, nagde-declare siya ng pagpapala, humihiling siya ng tulong sa Diyos na balang araw ang Israel magiging malaya at makakabalik ang mga Israelita sa kanilang bansang pinangako ng Diyos. Kaya ngayon, pag nakikita niyo ang Israel, yan ay kaganapan ng pangako ng Diyos. Kasi nawala yan. Sinakop yan. Ilang beses nang sinakop yan. And then, sabi rito, he knelt down on his knees 3 times a day and prayed and give thanks before his God. Hindi nag-struggle si Daniel. You know why? Because as was his custom. Nakagawian niya ng gawin. Since early days. Hindi lang ngayong ginawa ni Daniel to kasi, may problema, mananalangin. Yung iba sa atin, mananalangin lang dahil may problema. Sino rito kailangan, meron kang mga palagi ang ginagawa mo na kahit may pressure, gagawin mo. Amen. Sino rito, magde-devotion ka, magbabasa ka ng Bible kahit may pressure sa trabaho? Wala na akong kausap. Sino rito, hindi mo pagpapalit ang linggo kahit may pressure ng kaka-invite sa'yo, may swimming at birthday? Minsan ma-pressure lang ng mga kamag-anak. Ano ka ba naman? Minsan lang kami lumuwas dito, hindi ka pa sasama sa swimming. Okay lang yun.
Kung ano, na-pressure ka kanisip. Eto nga, buhay, leon ang kapalit. Hindi pinagpalit ni Daniel. Lumuhod. Nag-kneel down. Kahit buhay ang kapalit. Ang totoong integrity, consistent kahit may pressure. Amen. Daniel faced a culture that demanded compromise. Alam niyo kasi ngayon, nasa culture tayo na ang mga tao may compromise na. Ang linggo, pwede nang sama-sama ng pamilya. Magkaroon tayo ng tinatawag natin na family gathering. Kahit hindi na umattend ng Sunday, okay lang yan. Sa mga tao, okay lang yung mga compromise na ganyan. Pwede ka magsinungaling. Ang tawag ng mga tao dyan, white lies. Pastor, white lies naman yan. Sa ikabubuti ng bansang Pilipinas. Grabe ha. White lies? Saan ka na? May nabasa ba kayo sa Bible na white lies? Baka meron ding red lies, polka dots lies, pink lies. Iba-iba siguro ang lies. No. Ang kasinungalingan ay kasinungalingan. They persuaded King Darius to issue a decree that for 30 days no one could pray to any god except the king himself. Anyone who disobey would be thrown into the lions den. Yan ang ating society ngayon. Maaring sa kultura natin, culture may not threaten us with lions, but it often pressures believers to compromise biblical conviction. Listen, alam nyo ba na napakataas ng number ng abortion sa Pilipinas? At tanong, legal ba ang abortion sa Pilipinas or hindi? Hindi. I remember nung kami po ay nasa Manila, nagmi-ministry kami doon sa mga eskwelahan. May nabalitaan ako, one day, sabi nila, umulan ng malakas. Kaya yun, alam mo ba, umulan ng malakas dyan sa may recto. Ang recto po, yan yung university belt po yan, puro estudyante, puro dormitory po ng mga estudyante yan. Biglang nung umulan ng malakas, may lumulutang sa tubig baha. Alam niyo kung ano? Baby. Nilaglag. Yung mga janitor sa mga eskwelahan, nagugulat, minsan maglilinis sila sa loob ng basurahan. Pagbukas, merong baby. Ngayon sasabihin ng mga tao, hanggat nasa loob ng tiyan, hindi pa tao yan. Nagiging tao lang yan pag lumabas. Aba, bakit? Kaya ang tawag nila sa Amerika, ang baby na nasa tiyan, parasite. Para hindi sila makonsyensya na pinapa-abort, pinapatay ang baby na nasa loob ng sinapupunan. Yan ang kultura natin ngayon. Ang premarital sex, okay lang yan. Kailan pa naging okay ang premarital sex? Ang sex ay dinisenyo ng Diyos. Masama ba ang sex? Hindi masama ang sex. Dinisenyo. Sino nag-design ng sex? Si Lord. Ang problema, dinisign ni Lord ang sex sa loob ng marriage. At ang ginagawa ng diablo, yung dinisenyo ng Diyos, binabago niya. Kaya kahit hindi pa mag-asawa, nagse-sex na. Doon nagiging kasalanan yan. Ang sex, dinisign ng Diyos sa loob ng... Sasabihin ng mga iba, tinitignan pa lang namin kung compatible kami. Wow, ano yan? T-shirt? Shopee? Di bagay sa akin palang brown. Gusto ko naman pula. Ganon. Now, number 2. Daniel did not panic. He persisted. Nung nalaman ni Daniel na pinagbabawal ng manalangin, hindi siya nagpanik. Alam mo kung bakit? Kasi sabi sa verse 10, as was his custom since early days. Hindi siya nagpanik. I heard a story na meron daw isang group of believers in China. No? Nandun daw sila sa isang village at may pastor. Bawal ang underground China movement, matindi yan . Ang ginawa na itong sabi niya, nagpe-pray sa Lord. Sana itong aking mga members dito sa village na ito ay tunay na maging tapat sa iyo. Biglang isang gabi daw,
Merong mga armed men na nagpuntahan sa kanilang village. Mga nakabalot ng bonnet ang muka. May mga dalang mga Armalite, malalaking baril. Biglang pinalabas lahat ng mga tao dun sa village na yan. Labas kayo! Ay nabalitaan namin kayo pala dito ay nagsasamba, nagbo-worship na pinagbabawal. Pinapangaral daw dito ang Biblia, ang Panginoong Jesus. Bawal yan. Kayo ba ay sumasama doon? Hindi raw umiimik yung mga village people. Ang ginawa daw, sa gitna ng lupa, naglagay ng Biblia. Sige, kung hindi kayo talaga naniniwala kay Kristo at sa Biblia na yan, yung pinagbabawal na yan, tapakan niya. Pinapila yung mga taga-village, yung iba tumapak. Hanggang sa may isang bata, nung siya na, sa halip na tapakan yung Bible, umiiyak yung bata, kinuha yung Bible at niyakap. Sabi niya, Jesus, I love you. Umiiyak yung bata. At habang umiiyak yung bata, maya-maya, yung isang may hawak ng Armalite, umiiyak na. At nung tinanggal niya yung bonnet, yung pala yung pastor nila. Tinitignan lang, sino sa mga nasa village na ito ang tunay na tatayo para sa Panginoong Hesukristo. Nakakalungkot yung iba, tinapakan talaga yung Bible. Kung mangyayari ngayon to, ipagbawal ang Kristyanismo sa Pilipinas at sa harapan mo, tatapakan ang Bible. Tapakan mo kaya? Yan ang malaking katanungan. Kung hindi ka lumalakad sa integrity, kung hindi ka talaga naninindigan sa tama, sa katotohanan ng salita ng Panginoon, mahirapan mong gawin yan, kapatid. Pansinin nyo, Daniel never negotiate. He did not compromise. He did not hide. He did not become bitter. He did not blame God. He simply remained faithful. Naging tapat si Daniel kahit na yung circumstances niya na bago. Why? Because integrity does not change with circumstances. Amen. Ang integrity mo, kapatid, hindi nakasalalay kung may pera ka o wala. Amen. Yung iba naman kasi pag may pera, masaya. Pag walang pera, busangot na. Tingnan mo yung mukha ng katabi mo. Hindi mo mapapansin kung may pera o wala, di ba? Yan ang integrity, hindi nagbabago. Amen? Yung sumasamang ugali mo, hindi yan bunga ng circumstances mo. Kahit ano pang nangyayari sa buhay mo, gagawin mo ang tama. Pag inoperang ka, hindi mo gagawin ang mali. Ano ang sabi ng James chapter 1 verse 12? Blessed is the man who perseveres under trial. Yung naging matatag during the time of testing, during the time of trials. Pinagpala daw ang tao na yan. Why? Because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Sino rito kaya mo sabihin, I will continue to honor God no matter the cost. Sabihin nga natin, I will continue to honor God no matter the cost. Kaya mo? Pag sinabi ng Diyos, anak, ito ang cost para ma-honor ako sa buhay mo, kaya mong ibigay? Maraming mga tao, they cannot surrender what God requires them to surrender. Number 3, integrity invites God's intervention. Ang sabi ng verse 22, my God sent His angel and shut the lion's mouth so that they have not hurt me. Minsan nakita natin dito yung miracle ni Lord na sinarado daw ng angel yung bunganga ng leon. Siguro yung leon, kitumdag. Uy, premium cut. Diba? Kakainin ko to. Problema, sabi ng Bible, sinat up ng angel. Hindi ba ka nga yung angel? Pero hindi natin napansin, hinulog pa rin siya sa lions den. Amen. Si Joseph last week, nakulong pa rin. Tanong, ang mga Kristiyano ba pwedeng dumanas ng problema? Pastor, bakit ganun? Kung kailan naman kami nag-church at saka ganito yung mga problema at saka ganyan. Teka lang. Sino ba nagsabi sa iyo pag naging Kristiyano ka, nanampalataya ka kay Lord, wala nang problema?
Napakalinaw ng Bible in Psalms chapter 34 verse 19. Ano sabi diyan? Sabay-sabay nga tayo mga kapatid. 1, 2, 3. Many are the affliction of the righteous. Konti, marami. Sabi ng Bible, many, ibig sabihin, marami. Kapatid, maraming affliction, maraming problema, maraming pagsubok. Ano pinagkaiba ng pagiging Kristiyano sa hindi? Ito pinagkaiba mo. Sundan mo, mayroong but. Ano sabi diyan? But the Lord delivers him out of them all. Hindi ka pababayaan ng Diyos sa sitwasyon mo na yan. I-deliver ka ng Lord dyan. Aalisin ka ng Lord dyan. Si Daniel, hinagis sa lions den. Pero pinabayaan ba ni Lord si Daniel sa lions? No. Niligtas siya ni Lord sa lions den. Sabi ng Isaiah 41 verse 10, fear not, sabi ni Lord, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Kaya kapatid, pag ikaw dumadanas ka ng mga pagsubok, problema sa mga panahong ito, sa mga oras na ito, huwag kang mawawala ng pag-asa. Tutulungan ka ni Lord. Amen! Ano ang sabi ng Romans 8:18? Sabi po ng Romans chapter 8:18, for I consider that the suffering na to, of these present times are not worthy to compare. Hindi, walang kwentang i-compare yung pinagdaraanan mo sa mundong ito. Nahihirapan ka, may problema ka, may mga suliraning ka. Hindi mo pwedeng i-compare yan. Hindi worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us sa mga bagay na inihanda sa iyo ni Lord. Amen? Kaya ako nagsasuffer, wala, matindi ang ibibigay sa iyo ni Lord. Amen. Alam nyo, dito tayo magtatapos. Ang tao na may integridad, ito yung mga tao na magbibigay ng glory kay God. When Daniel was thrown into the lion's den, alam ng mga enemy niya, nagsasayawan sila, nagdidiwang sila, patay na. Yung mayabang na yan, nakala mo sino magaling, matalino, wala na. Yung king hindi siya mapakali. Sabi niya, ano nangyari kay Daniel? Ayoko naman, kaya nalinglang ako ng mga opisyal na ito. Nung umaga na, tapos na yung parusa kay tinignan niya, ako, buhay pa kaya si Daniel? Gutom na gutom yung mga leon, ilang araw di kumain yan. Binuksan yung lions den. Sumigaw yung hari doon sa kuweba, sa den ng mga lion. Daniel! Pre, ma-echo kuweba. Buhay ka pa ba? Nakikinig yung hari, may sisigaw ako pa kaya. Andito pa ako! Bay, buhay pa? Bakit? Nung paghagis kay Daniel, yung mga leon tuwan-tuwa, yung mga angel nandun, tumahimik ka. Minsan yung mga aso ko, pag aligaga sa taas yan, hawakan ko sa lid. Tumahimik ka! Mais ka! Buster, mais ka! Who's your daddy? Niloloko ko kaya. Yung aso na ako gano'n, tatahimik, hindi na makagalaw. Hindi nalilikot yun. Sit! Kaya in-imagine ko, kaya ginawa ng mga angel dyan. Sabi ko, tumahimik yung mga leon kayo, bibig nyo, take ko niya. Gugutom na di ba? Kaya lang, yung mga angel, tinikom daw yung bibig ng mga lion. Why? Kapapabayaan ni Lord. Wala na akong pera ng pagkain. Gugulat ka na lang, may darating para sa'yo. Yung in-expect mo na sobra-sobra, wala mo na. Okay, pagkasyahin mo muna yan, anak. Dinadaan kita sa testing. Pag naging tapat ka. Pero ang nangyari, tignan nyo, dahil naging tapat, etong si Daniel. Sabi sa verse 25 and 26, anong sabi ng hari? Then King Darius
wrote to all the people sa buong nasasakupan ng Babylon, nation, men of every language throughout the land. Sabi niya kay Daniel, may you prosper greatly. Hindi lang yun ang ginawa ng king. Because of the integrity of Daniel. Anong ginawa ng hari? I issue a decree, gumawa ng batas, that in every part of my kingdom, people must fear and reverence the God of Daniel. Grabe, naging evangelism. Na ipamahagi at dinakila ang pangalan ng Diyos throughout the land. Because there is a man by the name of Daniel who live and stand with integrity. Sabi ng king, for he is the living God and he endures forever. His kingdom will not be destroyed. His dominion will never be. Napapreach yung king. Ang lupit. Sino rito gusto mo yung buhay mo ay magsilbing mensahe ng Diyos sa mga taong nakapaligid sa iyo? Listen, pag ikaw wala kang integrity, na ngayon nasa breakthrough 100 tayo, baka wala kang ma-invite. Baka wala kang madala sa Panginoon. Pastor, yung buhay ko dati, mas maganda yung buhay mo dati. Pero binago ng Lord. At simula ngayon, you have made a decision. Lord, magdi-decide ako simula ngayon. Marami akong mga maling decision ginawa nung nakaraan. Marami akong mga ginawang decision na palpak. Pero ngayon, I will make a decision. Makikita ng mga tao sa paligid ko ang buhay na binago ng Diyos. Kaya lang gagawa ka ng decision. Anong desisyon ang matagal nang pinagagawa sa iyo ni Lord para ikaw ay tumayo with integrity? Hindi ka magagamit ni Lord. Hindi ka magagamit ni Lord. Yung kaibigan ko, kung nakikinig ka man ngayon, kaibigan po ako, taga Nueva Ecija. Sabi ko sa kanya, hanggat may multo ka sa likod ng buhay mo, mahirapan kang magpagamit sa Diyos. Ayusin mo lahat ng multo mo. Pag sabi ko pong multo, hindi karga, baka may karga yan. Hindi, yung nakaraan mo. May mga mali ka kasing nagawa sa desisyon nung nakaraan. Amen. At minumulto ka, parang maglilingkod, excited ako, mag-serve ako kay Lord. Hindi ako karapat-dapat. Hinihila ka pabalik eh. Sabi ko sa kanya, harapin mo. Ayusin mo. Pag naayos mo, makakapaglakad ka sa harapan ng Diyos. Sasabihin mo, kaya mong gawin. Amen. Pwede ba tayong tumayo lahat ngayong hapon?